Patuloy pa rin hanggang sa ngayon ang airstrikes at missile attacks ng Israel at Amerika sa mga military at government facilities ng Iran matapos ang 3 linggo at umabot na sa $11 billion o nasa 650 billion pesos ang ginastos ng US government sa mga missiles at bomba, pati na rin sa napakaraming assets na umaatake sa kalupaan ng Iran at halos ma-wipe out na talaga ang Iranian Armed Forces. Ayon sa balita, umabot na sa lagpas 50 warships ng Iranian Navy ang napalubog at nawasak sa patuloy na airstrikes at missile attacks, at ito rin ay dahil sa napakahina ng air defense system ng bansa, kahit sinasabing mayroon pa silang Chinese at Russian surface-to-air missiles na nawasak lamang sa mga unang araw ng gyera. Hindi na-detect at na-intercept ng mga Chinese at Russian-made air defense system ang pumasok ng mga F-35 at F-22 stealth fighters, kaya agad na nag-collapse ang depensang panghimpapawid ng Iran at natadtad talaga ng airstrikes ang bansa, na kung saan ikinasawi din ng kanilang mga top government at military leaders. Samantalang sa counter-offensive naman ng Iran, mas maganda ang performance ng US-made air defense system, ngunit pahirapan talaga ang pag-intercept ng mga Patriot missiles sa Gulf region dahil sa libo-libong drones at ballistic missiles na pinapadala ng Iran, at nasa 75% lamang ang sinasabing success rate ng mga Patriot missiles, kaya may mga videos tayong nakikita na nakakalusot ang mga ballistic missiles sa tinatamaan ng mga US military bases. Subalit sa gerang ito, umusbong ang pangalan ng South Korean-made air defense system na kung tawagan ay Cheonggung-2 o MSAM Block 2 system, matapos itong makapagtala ng 96% accuracy laban sa Iranian ballistic missiles at drones, at ito ang pinakaunang beses na ginamit sa gera ang naturang Korean missile system. Ayon sa bansang Saudi Arabia na siyang gumagamit sa Cheonggung-2, nakapag-intercept ito ng nasa lagpas 800 Iranian ballistic missiles at drones sa loob ng ilang araw lamang, kaya napaka-epektibo talaga ng air defense system na ito. 3 beses din naman na mas mura ang missiles ng Cheonggung-2 kumpara sa Patriot missiles ng Estados Unidos, kaya mas sustainable talaga ang armas na ito sa mas mahabang gyera dahil masyadong masakit sa bulsa ang $3.7 million na presyo o nasa 220 million pesos bawat isang Patriot missile, at libo-libo pa naman ang tinatarget nilang Iranian drones at ballistic missiles. At sa mga hindi nakakaalam, inoffer na ito ng South Korea sa ating Philippine Air Force, ngunit hindi nga lang mapalad na napili sa proyekto dahil napili ng ating bansa ang Spider Air Defense System na inoffer sa atin ng Israel, dahil noong mga panahon na iyon ay napakaraming Israeli defense equipment ang nabili ng ating bansa. Ngunit hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong ino-offer ng South Korea sa iba pang mga proyekto ng ating hukbong sundatahan, lalo na't sinasabing hindi na muna bibili ang Pilipinas ng mga armas mula sa Israel, kaya tsansa na talaga ito ng South Korea na manalo sa proyekto. Kayang makadetect ng Cheonggung-2 ng targets nito hanggang sa layong 100 kilometers, kaya makikita na kaagad ang missile at drones bago pa man ito makalapit, at may range ang missiles hanggang sa layong 50 kilometers, kaya malawak na area din ang kayang protektahan ng naturang air defense system. At ang pinaka-main capability talaga nito, na wala sa kapareho nitong air defense system tulad nilang ng Spider, ay ang kakayahan nitong magpabagsak ng ballistic missile na kung saan daan-daan ang pinapadala ng Iran papunta sa iba't ibang bansa. Bawat isang launcher ay kaya ding magdala ng 8 missiles, hindi katulad sa Patriot Air Defense na kaya lamang magdala ng 4 na missiles bawat launcher, kaya mas marami ang kayang i-intercept ng South Korean-made weapon. Bawat isang missile ay nagkakahalaga lang din ng $1 million o nasa 59 million pesos, na di hamak na mas mura kumpara sa tig $3.7 million na Patriot missile o nasa 220 million pesos, kaya bagay na bagay talaga ang Cheonggung-2 para sa ating bansa. Oras na rin na mag-invest talaga ang Pilipinas sa mas marami pang air defense system dahil sa hindi naman natin alam ang takbo ng panahon sa ngayon at wala tayong kadepensa kung sakaling paliparan tayo ng missiles at drones ng kalaban.